Hi guys! Good afternoon! So magluluto ako ng sopas. Samahan nyo ko. So may kawali na ako dito. Ay, kawali talaga. May kaserola ako dito. And then, nandito na yung mga ingredients. So, meron akong cabbage, carrots, hotdog. Tapos, may chicken ako dito na hiniwa ko na. Syempre, sibuyas. Tapos, gatas. Tapos, syempre, nandito yung macaroni. Shell. So, ayun. So, syempre, paano ako magluto ng sopas? Papainitin ko muna to. Papainitin ko muna tong kaserola natin. Tapos, ilalagay ko yung chicken. So, guys, mainit na tong kaserola natin. Ilalagay ko na tong chicken. So, ayan. Medyo matubig pa yung chicken kaya idadry ko siya hanggang sa maluto siya. Tapos lalabas yung oil ng chicken. So yan, ganyan ako magluto ng sopas, guys. Kapag na medyo naluto na tong chicken, lalagyan ko na siya ng oil. Tapos ilalagay ko na yung sibuyas. So hayaan ko muna siyang maluto. And then ilalagay natin yung oil tsaka yung sibuyas. So guys, maglalagay na ako ng oil. Painitin ko lang ng konti to. Tapos maglalagay na ako ng sibuyas. Ayan, so naluluto na yung chicken. Tapos, ayan, pwede ko nang ilagay itong sibuyas para maluto na din. So, hindi ko alam kung paano kayo magluto ng sibuyas, ng sopas, pero ako kasi ganito yung ginagawa ko. Tsaka, hindi ako nakakakain ng chicken or ng pork na nilalagay sa sabaw na hindi ginigisa. Kailangan lahat nakagisa. So, hindi ko alam. Parang parang malansa. Nalalansahan ako na kapag hindi sila nagigisa ng maayos. So, kahit sa sinigang, sa tinola, sa nilaga, kailangan yung meat na ilalagay doon, kailangan nagisa ng sibuyas. So, ayan. So, hayaan ko munang maluto to and then, isusunod ko yung hotdog tapos carrots. So, guys, ilalagay ko na tong carrots. Carrots, whatever. Ayan. So, gisa-gisa lang mga 1 to 2 minutes hanggang sa medyo lumambot lang ng konti yung carrots. Lalambot pa naman ito mamaya kasi maglalagay ako ng tubig bago ko ilagay yung mismong gatas. So ayan, iwan ko muna ng 1 minute. So guys, nakalimutan ko sinabi sa inyo na ilagay ko na pala yung hotdog. So ayan. So ayan, paikot-ikot ko lang muna hanggang sa maluto lang yung hotdog. Then habang niluluto ko siya ng ganyan, maglalagay ako ng garlic powder. Na ako sa garlic powder kasi tinatamad akong magbalat ng garlic kahit meron naman kaming garlic. Ayan oh. Kaya lang tinatamad talaga akong magbalat ng garlic, tsaka napakalagkit sa kamay. Kaya ayoko nagbabalat talaga ng garlic. Kaya nag-garlic powder ako. Tapos ito, nilagyan ko na ng paminta. So, pwede naman mamaya, no? Pero nasa sa inyo kung paano nyo gustong lutuin yung sa inyo. Kasi ako, ganito ko siya niluluto. So, ginigisa-gisa ko muna siya ng ganito.
hanggang sa maluto nga yung mga ingredients ng maayos. Tapos, yan, habang umiinit siya ng ganyan, maglalagay ako ng 2 cups ng water para mailagay ko na tong macaroni. Kasi, hindi ko agad ilalagay yung gatas dahil gusto ko muna lumambot ang macaroni bago ko lagay yung gatas. Kasi, ayokong ma-drain yung sopas tapos mauubos lang yung gatas. So, ito yung macaroni natin. So, ayan. Mag-aano lang ako ng 2 cups lang ng water. So, ito yung water. Tapos, ito yung cup natin. So, 2 cups ng water, guys. And then, ilalagay ko yung macaroni. Tapos, macaroni naman, 1 cup. So, dalawa lang naman kaming kakain. So, kasya na tong 1 cup sa amin na macaroni. Kasi, ano pa to eh, tataba pa to. So, dadami pa yun. Para pa siyang dadami. So, ayan, inikot-ikot ko lang. Tapos, nilakasan ko lang ng konti yung apoy. And then, yan. So, hintayin ko lang maluto yung macaroni hanggang sa lumambot siya. Bago ko talaga siya titimplahan. Kasi, ilalagay ko pa tong chicken cubes. Tapos, maglalagay pa ako ng patis. And then, ayun, yung gatas. So, balikan natin to after 5 to 10 minutes. Anyway, i-update ko kayo hanggang sa lumambot na siya. So guys, 20 minutes na yung nakalipas. So, medyo malambot na yung macaroni. At malambot na rin yung mga ibang ingredients. So, ilalagay ko na tong 1 can ng gatas. Evap milk to guys ha. So, hindi ko alam yung iba sa inyo kung gumagamit ba ng fresh milk o evap. So, kami kasi gumagamit kami ng evap. 1 can. Ayan. So, bubuksan ko lang to, tapos dadagdagan ko ng tubig. Ito na yung gagamitin ko na, ano, mga kalahating tubig lang siguro ni, mga kalahating can lang na tubig ang idadagdag ko. Ayan. Para lang magkasabaw yung sopas natin, syempre, no? Kaya nga sopas, para may sabaw. And then, after nyan guys, ilalagay ko na tong chicken cubes natin. Nasaan na ba yung chicken cubes? Ah, ito. So, yung chicken cubes, ilalagay ko na yan. Kasi para natutunaw na. Kasi hindi to basta-basta natutunaw. Kailangan sa hot water ito natutunaw. O sa mga soup na mainit na ganyan. So, ayan. So, habang tinutunaw natin guys yung chicken cubes, maglalagay na ako ng patis dito. So, maglalagay ako ng 1 tablespoon ng patis. Pampalasa din to guys. Pero, nasa sa inyo guys kung ayaw nyo maglagay ng patis. Pero, kami kasi naglalagay kami ng patis. Pandagdag lang ng lasa to. And then, after nyan, maglalagay na ako ng asin. Mga, ano lang, 1/2 teaspoon. Ano ba naman to? Mga 1 teaspoon na salt, guys. Ayan. Tapos, maglalagay ulit ako ng paminta. So, 1 teaspoon lang din guys ha. Huwag masyadong marami. Or half teaspoon pwede na. Ayan. Konti lang yung nilagay ko guys. Half teaspoon lang pala. Kamali ako. Kasi baka mangitim yung sabaw natin. Pampalasa lang naman to guys. So, ayan.
And then, habang inaano na natin yan, pinapakulo na natin, ilalagay ko na tong cabbage. Kasi para na lumalambot na siya. Nahugasan na to guys ha. Huwag niyong kalimutan guys, hugasan yung mga gulay nyo ha. Importante yan kasi minsan may mga insekto na nakadikit sa mga gulay. So, huwag niyong kakalimutan na hugasan yung mga gulay nyo. So, yan guys. Papalambutin ko lang to. Siguro mga another 5 to 10 minutes. And then, ready na yung sopas natin. So, guys, yan no. Parang almost 10 minutes na yung nakalipas. So, malambot na yung gulay. Yung cabbage. So, okay na to. At kakain na tayo.